morning guys. Walaan niyo po ng ano ako. Nagawa ko ng empanada. Hindi ako nag-gloves kasi naghugas naman ako ng kamay. Kasi pag mag-gloves ako, hindi masyadong malaki yung empanada natin. So, kailangan talaga hindi mag-gloves. Noong pandemic, kami nag-gloves, nag-mask at saka naka-hair net. So ngayon, na lang maghugas ng kamay kasi hindi masyadong malaki yung empanada natin pag tayo mag-gloves. Mag-open kasi pag hindi masyadong mahigpit yung pagkalak natin dito sa ating empanada. So ito nga pala yung palaman natin guys, yung giniling carrot at patatas, tapos lagyan natin ng cheese. Nag-slice lang tayo ng maliit na cheese tapos itong nilagang itlog. Yung nilagang itlog natin, pati yung cheese, inihunti-unti natin pag-slice. Di tayo mag-slice ng marami kasi pag hindi naubos, siya, kumbaga, yung sa Bisaya yun, manggahi. Kaya, inunti-unti natin pag-slice sa ating cheese. At yung egg natin. Kasi sayang kasi pag matapon yung egg. Kaya, inunti-unti yung pagka-slice ng natin ng egg. Sarap pa sana matulog pag 5 p.m. 5 a.m. Kaya lang, kailangan natin gumising para pumayo dyan naman. Ito bawa naman natin parada. Araw-araw namin itong ginagawa guys. Ito yung namin araw-araw. Yung bang pagkabuhayan namin. Saka na ako magawa ng mga video pag tapos na ako dito. Kaya yung hapon yung yung weekend time po talaga. Pag morning, happy busy talaga ako. O pag hapon din ako busy, kaya naka-live ako pag hapon. Pag morning, busy. Lalo na pag yung start ng 6 a.m. mag-start ako magbalot hanggang hanggang 10 a.m. So, pag pag walang order, talaga hindi na busy. Pero minsan, may talaga na ibang araw na may order kami, kaya ayun, laging busy. So ngayon, wala kaming order sa hapon. Pero yung mga order kasi, biglaan lang kasi may tumawa. Hindi natin masasabi talaga na pag walang tinawag sa morning, walang order. Minsan kasi, sa afternoon sila tumawa. Yan, ayun. Guys, ngayong malapit na yung Pasko, ang dami naming order. Kaya kailangan namin ng tao. Hindi kasi makaya pag kumpi lang magpalot dito. Kasi may oras talaga sa pag-pick up. Kung anong oras na pick up. Kailangan nakuha po talaga yung oras doon sa pag-pick up. Kasi mga customer magyaw-yaw yun. Pero hindi pa kami nakatry na. Kinansilan kami ng order na nagawa na namin. Kinuha talaga. Pero yung iba kasi pag hindi namin kilala, bago sila, pag-order sila may dahon sila. Bahala sila kung hindi nila kukunin, at least, may bayad na. Kasi pag hindi mo inadahon yung customer, lalo na pag hindi mo kakilala, may pro ka na hindi nila kukunin yung in-order nila. So, kailangan mo talagang manghingi ng dahon doon sa kanila. Yung bang half na bayad, kahit hindi buo yung bayad, at least may sila, may dahon sila doon sa in-order nila na empanada. Noong pandemic guys, grabe, sobrang busy namin. Grabe. Kasi yung lahat na frontliner, kami yung natahatid ng mga empanada. Araw-araw kami noon may 1,000 na order niya. Pa yun yung order na madalian. Daming tungkol sa amin mawa nung empanada guys. Kasi pag isa lang, hindi makaya makuha yung oras na nila doon sa pag-pick up. Kaya, ito, ngayon, medyo busy. So, siguro, na to. To na sa mga
Ayun bang mga 15 or yung marami ng party. Pag maraming party, maraming order, guys. So, ayun ba. So, kung sino bumili siya ng empanada, mag-order ng empanada, PM lang kayo siya. PM lang kayo sa Johan's Empanada, guys. So, ito na po yung ating empanada, guys. Nag-start na tayo magluto dito sa ating, sa kawali. Hindi masyadong malaki yung ginamit nating kawali, guys. Kasi pag malaki kasi matagal maluto kasi makapal yung kawali. So, ito yung ginamit natin. Tapos, kailangan talaga nakatipay siya. Kailangan marami yung yung mantika natin. Yan. Tapos, kailangan talaga marunong ka magluto nito. Kasi pag hindi ka marunong, lahat talaga mabutas yan. Kaya yung tagaluto namin, isa lang. Dapat siya lang kasi pag kasi yung pag mo doon, pag mo na, anong tawag doon sa Bisaya, yung luwag. Kailangan hindi siya mabutas. Yan. Kapit tayo mamaya, guys, pagkaluto niya. Ito na pala yung ating giniling, guys. Kailangan maraming carrot. Tapos may patatas yan. Tapos yan yung ating cheese. Unti-unti ko lang yung pagka-slice ng cheese. Tapos ito yung ating boiled egg. Tapos yan yung ating dough. Yan. Tapos dito natin, i-amasa yung ating dough. Yan. Ito sa may table na puti. Kasi, mas lukis kasi yung puti na table kasi para makita talaga yung yung dumi. Tapos ito sa tray na may may papel na brown. Dito natin ilagay yung ating empanada na naluto na para yung mantika ma-absorb doon sa may may papel. Kailangan talaga siya may papel para ma-absorb yung mantika doon sa may papel. Kasi naka-deep fry, so may mantika talaga. So, kailangan dito sa papel natin ilagay. Ayan, malapit na siyang maluto, guys. Tingnan niyo. Yan. Medyo na siya, nag-brown na siya. Mamaya, na natin, pupunin na natin yan. So, ayan, guys, luto na itong, empanada natin. So, pwede na siyang, pupunin dyan sa, sa may kawali. Ilagay natin doon sa may salaan para yung, yung mantika, siya. Susulo yung mantika, tapos ilagay doon sa may tray, sa may papel na tray para ma-absorb yung mantika. Ayan, kukunin na, guys. Ayan, brownish na talaga siya. Ganda na ng bakluto na yan. Pwede na yan kainin, guys. Ito, guys, nilagay na sa, sa tray, luto na siya. Yan, brownish na yung ating empanadas. So, pwede na yan kainin, kaya lang mainit pa, guys. Yan, di pa siya mahawakan kasi ang init-init. Kaya nilagyan siya ng papel, guys, kasi para yung mantika, nakikita yung mantika, yung nasa ilalim. Nilagyan siya ng papel para ma-absorb yung mantika doon sa, sa may papel. Kaya ayun ganito yung paggawa ng empanada. Yan, di ba? Brownish na siya. Nag-continue pa luto doon sa, sa labas kasi ito pinakita ko lang to sa inyo kasi marami pa akong gagawin kaya ito na lang yung papakita ko sa inyo kasi pa ako pagbalot pa ako ulit ng empanada. Thank you for watching. Yeah! Masarap yung empanada namin, guys. Babu!